gamitin. Ang ating luya. Yan, ay babalatan natin ating luya. Tanggalin ang balat. Ayan. Ang luya po ay pampasarap, pampalasa, pampasustansya, no? At pampalis po ng lansa, no? Ng mga niluluto po natin. Gamit na gamit po sa kusina ang luya. Kaya magtanim din po kayo nito. Anong sa ganon ay malaki pong katipiran. Ayan, habang natin binabalatan ang luya. Okay, pagkabalat ay huwain po nating maliliit ang luya. Ayan. Maliliit. Ang bango po ng luya, oh. Habang binabalatan mo, lumalabas po yung kanyang aroma. Ayan, maliliit pa. Ayan, pino po, no? Ayan, nang sa ganoon talagang yung kanyang lasa ay mapunta sa ating niluluto. So ngayon ay pagsamahin na natin ang mga dried ingredients tulad itong harina. Yan, tapos yung ating asin. Alright. Pagkatapos ng asin ay ang durog na paminta. Ayan. Imimix natin mabuti ngayon yan. Ayan, imimix natin mabuti ang mga dried na sangkap o tuyong sangkap. So ngayon ay isa-isa nating ilalagay ang chicken, no? I-coat po natin. Right. Ayan. Isa-isa nating ilalagay. Yun. Ayan pa. Okay. Ayan. Breast, ano po yan, no? Chicken fillet. So, napakasarap po nito at napaka-healthy, no? Ayan. At napakadali lang pong gawin. Tamang-tama po ngayon. Holiday season. So, pwede nyo pong isama sa inyong masarap na handaan itong ginger chicken. Yan, konti na lang. Alright. Isa na lang. Yun. Ayan. Ay. Coat na lahat yan. Okay, ngayon sindihan na natin ang kalang. Simulan natin ang pagluluto ng ating ginger chicken alamang sa reporter. Painitan ng kawali. Tapos ilagay na natin ang butter. No? Hindi po mantika yung ating ginamit. Butter po. Ito po yung mas healthy. No? At mas masarap. Yan. Lulusawin natin ang butter. Yan. Unti-unti pong nalulusaw yan. Okay, bahagya po natin hinain ng apoy. Yan. Alright. Yan, palusaw na lahat ang butter. Yun, lusaw na lahat. Ano? Pwede na tayong maglagay ng chicken. Alright. Yun. Ating chicken breast fillet. Yan. Naka-coat po siya ng harina, paminta at asin. Ayan. Sa lahat ng space, maglalagay tayo. Yun. Yun. Titingnan natin kung light brown na. Pwede nang ibaligtad. Yun, light brown na. Right. Tignan natin lahat. Yun. Isa pa. Ayan. Okay. So, ganun din, ano? Dapat ipa-light brown din natin yung kabilang side. Ayan. So, ngayon ay kunin na natin. Ayan. Pareho na yung magkabilang
side. Yan. Okay, isa na lang. Right, magsasalang tayo ng panibago ngayon. Yan, another salang. Okay. Alright, 2, 3, 4, 5, 6, eksakto siya. Last, 7. So, ayun. Tulad ng ginawa natin sa una, kapag medyo ma-brown-brown na ay babalik na rin natin sa kabilang side. Okay, tayo natin ngayon yan. Maina lang po yung ating kalang, no? Habang hinihintay natin maluto yung ating second batch na yung ating sinalang na pakalawa, gigisayin na po natin yung ating sauce, no? So, yan, ang ginagamit natin ay butter sa halip na mantika. Yan. Lulusawin po natin uli yung butter. Yan, lusaw na yung butter natin. Lagyan na natin ang sibuyas. Yan. Lulutin natin ang sibuyas. Right. Ayun. Sunod ay ang ating bida, ating luya o ginger. Yan. Lutuin din po natin. Yan. Ang bango. Malapit na rin pong maluto yung second batch natin na sinalang na pinrito. Sunod ay ang toyo. Alright. Toyo. Haluin natin. Tapos maglagay tayo ng yung cornstarch natin. Lagyan natin ng konting tubig. Haluin natin. Be sure po kapag nilusaw yung cornstarch ay malamig na tubig ang gagamitin. Yan, lagyan na rin natin. Ating yung ating pinaka-sauce, no? Yan, luto na rin halos yun. Alright. Okay, mix natin. Yung cornstarch po, pampalapot po yan. So, ayan, kaya makikita po ninyo, malapot na yung ating sauce. Tapos, lagay na natin yung ating honey. Yan. Ayon po sa inyong panlasa. Ayan. Be sure po, yung pure honey, ano, mas masarap at masustansya. I-mix natin ngayon. Ngayon ay kumukulo na rin. Ilagay na natin po yung chicken. Yan. Lagyan na po natin lahat. Ang chicken na ating ipinrito sa butter. Yan. Okay. Isa na lang. Alright. Okay, babalik na rin natin. Yan. Alright. Ang ganda po ng kanyang texture po. Ang napakasarap nito. Yun. Okay, isa na lang. Yun. Yun ay kuha tayo. Ayan, lagyan natin sa maliit na plato. Yun. Isa pa. Yan. So ito na po yung ating bagong lutong ginger chicken ala magsasakang reporter. Ngayon po ay titikman natin kung gaano to kasarap, ano? Itong ating bagong lutong ginger chicken ala magsasakang reporter. Yan. Texture pa lang po talagang katakam-takam na. Natin kung gaano to kasarap. Malambot po yung chicken dahil yung pong breast ang ating ginamit. Ha? Ang sarap. Lasang-lasa po yung ginger, ano?
Tapos yung ating nilagay na honey, no? Lasang-lasa din. Yung ating ginger, nangingibabaw ang lasa. Dahil marami po tayong ginger na nilagay. Ha? Grabe, sarap. Panalo. Isa pa. Champion. Ha? Magluto rin po kayo nito. Yak po magugustuhan ng yung buong pamilya. Lalo na po ang iyong mga anak. Ano? From garden to table. Kaka-harvest lang po natin ng ginger. Ito po. Nagluto tayo ng masarap na menu mula po sa ginger. Ang ating naisip nga i-share sa inyo ngayong araw nito ay itong ginger chicken ala magsasakang reporter. Ako po'y napakarami na ng tanim ng iba't ibang uri ng gulay at prutas. Pero patuloy pa po akong nagtatanim. Ako po kasi naniniwala ng pagkakaroon ng seguridad at pagkain dapat magsimula sa ating mga tahanan. Food security starts at home. Milyon-milyon ngayon ang nagugutom. Maraming kabataan ang dumaranas ng malnutrisyon. Ito po ang aking nakikitang solusyon, ang pagtatanim ng ating sariling pagkain. Nawa po mula ngayong araw na mapanood ako, magtanim na rin po kayo ng inyong sariling pagkain. Salamat po! Ngayon po isasagutin ko ang ilang tanong ng maraming nanonood dito sa ating show. Ang unang tanong natin ay mula kay Angelina Ramos. Hello, Sir Mer, magandang umaga po. How many times a week pwede pong diligan ng insecticide ang mga tanim na halaman? Salamat po. Thank you very much sa Angelina. Akong ginagawa ko once a week. Ano? So isang beses sa isang linggo, magandang mag-spray ng insecticide tuwing dapit hapon. Kapag lubog na yung araw, i-apply mo rin yan sa iyong mga tanim na halaman. Nang sa ganon, hindi sila lapitan ng insekto o posibleng manira sa iyong mga tanim na halaman. Tanong naman mula kay Hermel Gosar. Hello, magsasakang reporter. Pwede rin po ba sa patola at kalabasa ang MSG fertilizer? Salamat po. Thank you very much sa Hermel. Yes, pwede naman. Nasubukan ko na yan sa aking mga tanim. So, pwede mo ring i-apply sa iyong mga tanim na patola at kalabasa. Tanong naman mula kay Lilia Dayrit Recabe. Sir Mer, paano po ba ang paggawa ng fermented fruit juice? Salamat po. Thank you very much sa Lilia. Ito'y pinagsama-samang tatlong uri ng prutas na matatamis tulad ng saging, mangga at pineapple. Ano? Gayatin mo yan. Pagkagayat mo, lagay mo sa isang timba. 1:1 ang ratio. I-partner mo ng molasses. Kung wala kang makuha molasses, ay brown sugar. I-ferment mo ng 3 weeks after fermentation. Kunin mo yung katas at ang pag-applyan, isang katas na kutsara ng fermented fruit juice sa 1 liter na tubig. Pwede mo yung i-spray once a week sa iyong mga tanim na halaman. Pampabulaklak at pampabunga ang fermented fruit juice. Tanong naman mula kay Edison Kunanan. Sir Ber, bakit po kaya yung tanim kong labanos ay madaling nagkabulaklak? Hindi ko po napakinabangan ang laman. Salamat po. Thank you very much sa Edison. Kapag nakita mong may laman na yan at kagandaan na yung kanyang laman, mga tansya mo siguro, kulang-kulang sa isang dangkal na yung laki ng kanyang laman, i-harvest mo na, no? Kapag hindi mo kasi na-harvest yan, magkakaroon talaga ng flower yung tanim na labanos. So wag mong pabayaang umabot sa ganong sitwasyon. Harvestin mo. Tanong naman mula kay Carmelita Lucana. Hello, Sir Mer. Ano pong dapat kong ipandilig sa tanim kong guyabano? Yung pong tubig na may kulay. Salamat po. Thank you very much sa Carmelita. No? Pwede kang magdilig ng fermented plant juice. Kapag nag-start naman ng mag-flower at magbunga yan, magdilig ka naman ng fermented fruit juice. Nang sa ganon, lahat ng na-flower, matutuloy lahat into bunga. Yun ang sinasabi mong may kulay na pinandidilig sa ating mga tanim na halaman. Tanong naman mula kay Mimi Concepcion. Hello, Sir Mer. Same benefits po ba ang probiotic made from fruit molasses? If yes, ilang sukat po sa 1 tablespoon
sa 1 liter na tubig. Salamat po. Thank you very much sa Mimi. Yes, pareho yung bisa ng fermented fruit juice, ano, yung probiotic fertilizer na ating isineshare, ano. Sa isang kutsara na nagkatas ng probiotic fertilizer, 1 liter na tubig, pwede mo yung ipandilig at pwede mo